Ayan. Another 20 plus na bayarin. Bye-bye. Thank you. Gusto niya talaga kaway-kaway basta nakatakip eh. Bago ba ito? Isa bago? Ay, hindi ko na ano kasi. Pogi kasi ngayon eh. Kaya akala ko yan eh. Noong nakaraan kasi parang pagod na pagod sa buhay. Thank you. Mag-unboxing muna tayo guys. Kiyarpeng ako gunting dali. Nakalimutan ko. Magang gunting. Magang gunting. Ayan guys. Buksan natin to guys. No? Ano ba ito ha? Gastos. Kakarating lang. Fresh from the pan. Talunan pa namin ng daddy. Bandang huli, pumayag din siya. Pag gusto ng mami, walang nagagawa ang daddy. Oishi. Charot. Kanina nga pala, pumunta kami ng SSS. Yung palang, pagka magbe-verify ka, dapat yung last number mo, yon yung araw tatapat. So, tatapat ako Webes. So, Lunes ngayon, my gosh. Tapos pumunta na rin kami ng Mercury, namili na ako ng mga gamot, tsaka ibang mga pilitin ko dyan. Sa gamot pa lang guys, no, kung kukumplituhin ko yung akin, na yung lang mga tablet, capsule, mga nasa 2,000 siguro. Pera pa yung mga ibang binibili ko na ano. Yan. Ano ba ito? Picture muna tayo. Ang laki pala, lapad. Magkano binayaran? 277, ano? 277 including the shipping fee. So, ganyan siya guys. Class Fortune Box. Di may idea na kayo. May idea na mga bebe. Ayan siya. Buksan natin. May lock siya. Tapos, tchadan! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 compartment yung in-order ko eh. 4 compartment lang. Pwede na rin. Lalagyan na ng kaperahan. So, Mami Park, bakit? Wala ka bang ano? Hindi kasi guys, doon sa harap, nahihirapan kami. So, testingin natin. Ano? Huwag mo tayo pera. Wala pala kaming benta. Cherries. Ayan, dito tayo kumuha tayo yung nakatabi. Hindi ako nagwa-wallet guys. Ang wallet ko ay plastic. Ayan, papansin mo. Ganyan o. Nagwa-wallet naman ako, pero yung puro ID nakalagay. So, thank you kay Beshi. Regalo niya sa akin to, no? For the December, ano. So, yan yung, ayan ang laman yan. Puro ano lang. 20 bago, tsaka 50. Pangati lang yun. Tapos, yan, puro mga IDs. Okay. Testingin natin ang ating mahiwagang ano. Dito muna tayo sa 1K. Sa 1K muna tayo. Ay, sakto ang pera. Ang taray. Tingnan natin. Tapos dito naman tayo sa mga 500s. Tapos, diba guys, dati nasabi ko na sa inyo, yung nagbabundles ako ng ano, 100s. Ay, kulang. Walang pang ano. Punta tayo sa 50s. Walang pang 20s. Yan. Okay. So, siguro, si 500 at saka si 1,000. Ganyan siya guys. Oh. Ay, ang ganda. Ayun, nakalagay. Siguro, si 1,000, ano muna natin, at saka si 500, ipagsama natin. No, ipapailalim natin. So, gaganyan natin. Ayan, ganyan. Kasi hindi naman na tayo magbabarya ng 1K dahil wala man 5,000 buo. Tapos dito, adjust natin. Tapos ito, adjust natin. Tapos dito ang bentihin. Where is the bentihin? Sabihin si Angie. Sakto, di ba? Ayan, ganon. Oh, ang taray. Tapos ganon. Ay, taray. Ay, nakahulun. Tatanggal. Hindi, kabit lang yun. Teka, pause muna natin. Ayan, ganito lang kasi kami. So, dito yung ano. Dito siya. Pwede sa dito. O, nakaganon. Kasi sasara na lang. Pwede di patong to. Para may space dito. Ganyan. Ganyan lang kasi kami guys para mabilisan. Basta may tao rito. Mayroong ano. Ganun lang siya. Okay. It's alright. Okay. It's alright. Ayan. Meron ako dati ng cash box. Kaso, metal yon. Di ba dinabutan mo pa yon? Nabutan mo pa ba yon? Yung metal box ko dati na lalagyan na ng pera. May lalagyan pa ng coins yun. Ang kaso po guys kasi, naiipit yung pera dun sa string, nasisira ang pera. So kaya ang nangyari, binenta ko na lang. Tapos, binenta ko sa Prelab. Tapos mula nun, hindi na ako nag-cash box. Tapos, ang kahalang namin dito is yung, ano lang, yung parang Durabox lang na maliit. Tapos meron na ako mga tray na nakaseparate. And then, pagka nga iikot pa, so kaya doon, inaano namin. Mabilis namin kapag meron kami doon sa kabilang side. So yun. So yun. Anyways, nakakatuwa siya. Ang nakalagay sa kanya, Class Fortune Box. Nakakatuwa. So, ang in-order ko nga ay yung... So, multi-purpose naman siya kahit ano pwede mong ilagay. So, si Mami, no, sa mga tools pwede yan. No, sa mga maliliit na mga ano. So, si Mami nga, para nga dyan sa ano,
yan sa harap para nakaseparate. Madaling kumuha ng pera. Hindi katulad kasi doon nakapatong-patong. No? So kami naman, meron naman kaming mga further securities, no? Yung ibig sabihin, hindi naman po pwedeng nawawalan ng tao diyan sa labas at hindi po pwedeng basta-basta uma-access din ng customer. Nakakapasok sila but hindi sila basta-basta makakagalaw ng pera and then sa CCTV. Yun. So ganun lang. Hi guys, Mommy Park is here. Ayan, nandito na tayo ulit. Ayan. So, in today's video ay pag-uusapan natin kung magkano ba ang dapat mong maging benta kapag ang iyong puhunan ay nasa 100K. Ayan. So, ito, hindi lang 100K, no, na puhunan. So, kung maalala nyo sa mga previous vlog ng Mommy Park, ang sabi ng Mommy Park, kapag ka ikaw ay magsisimula sa pagnenegosyo, depende sa negosyo na gusto mong mangyari, ay nagre-required ang iba ng halaga. So, may mga probable amount na dapat mong ihanda. Tulad halimbawa ng pagpa-franchise, no? Pag nag-franchise ka. Halimbawa, gusto mong mag-franchise ng isang Shamayan, ang franchise fee niyan ay example, 300,000, ganyan, no? So, most probably, mahihanda mo dyan, mga 350 para kung magkakaroon ka ng mga miscellaneous and additional orders or stocks. Diba? So, halimbawa ay magre-reseller ka, pero hindi ibibigay sa iyo ng libre muna, no? Kailangan bumili ka talaga ng items. So, doon nalalaman mo na kaagad kung magkano ang kailangan mo na puhunan. Hindi katulad ng halimbawa ay sari-sari store. Kapag kagandahan kasi sa sari-sari store, sa maliit lang na halaga po pwede ka mag-start. So there's no prerequisite when it comes to start up your capital when it comes to sari-sari store business. Unless nga, no? Unless ay meron kang gustong kalalabasan, no? So, syempre, hindi naman po pwede ang 5,000 lang, hindi naman pwede ang 10,000 lang kung ang gusto mo ay grocery na kompleto. Walang ganon sa panahon ngayon. So, common sense, ha? Magkaroon kayo ng common sense. Pero ito, 100,000 ang tanong ng ating, ang tanong ng ating kasari. Magkano ba nga ba ang dapat na maging benta? Hindi niyo po ba alam na kahit po sa bentahan, ay wala din talagang prerequisite amount, sa totoo lang. Or wala kang masasabi agad. Dahil yan po ay depende po sa lokasyon na meron, kung nasaan ka, kung saan ka nagtitindahan. And of course, syempre, depende po iyan sa iyong probable na gastos. No? So, kaya hindi mo rin masasabi dahil ito yung kaya dapat ay dumadaan ka muna sa trial and error method stage. No? Ano po ba ang ibig sabihin ng trial and method? Ito yung dadaan ka muna sa pagsusubukan mo muna. No? Kung mag-go ka or hihinto mo dahil hindi naman kumikita. Okay? So, ang trial and error method stage ay minsan po pinakamatagal na ang 1 year. 1 year to 2 years. Actually, 1 year nga lang sa totoo lang. Sa panahon ngayon, pinakamatagal na ang 1 year sa trial and error method. Para makabawi ka ng ROI, para ma-stable mo, makompensate lahat ng gastos, no? Kasi minsan sa trial and error method stage mo, yung mga una-unang buwan mo, dumadating pa talaga dyan yung nagne-negative ka, nagbe-break even ka, kasi inaaral mo pa kung paano ang galawan ng negosyo, kung saan ka didiskarte. Okay, so ituloy natin yan, pero mag-shoutout muna tayo, no? So, syempre, kailangan isisingitan natin ang shoutout nang nakakamusta ko naman kayo palagi, no? So, dun tayo sa ating last vlog na ating yung tungkol sa MP2. No nga po pala, si Angie, dahil ayusin na natin yung iba din yung mga papers, dumating na ang bilis nung kanyang nag-request tayo ng PSA niya through online. Okay, so pagka kayo ay gusto niyo ng copy ng inyong birth certificate, ng kung ano-anong papel, punta lang kayo sa PSA, no? Sa .gov.ph, ganun. Okay, maganda yan, Mommy Park, kasi kung yung sa akin na mature, nakakuha ako ng 165K, naka 22 yung dividends ko sa 5 years. Imagine that, 22,000 ang naging dividends, napakalaki talaga, maganda nga talaga, no? Ito ay galing kay Maria Teresa Abala, o, diba? Jean Alcantara. So, kay Jean Alcantara po nanggaling ang ating topic for today's video. Mommy Park, magkano ba dapat ang benta a day kung 100K ang puhunan? Rex Brown, negosyante din ako sa California. Good manager ka. Proud ako sa iyo. Ay, salamat naman po. Ang sarap ng feeling, may nagsasabi sa iyo na proud sila. Kahit na ba hindi mo kadugo, hindi mo kaano-ano, dito lang sa YouTube, no, sinasabihan kang proud sila sa iyo. So, marami pong salamat na kakapagpalakas ng loob ng mami. Tapos sabi pa niya, galing mo. Ayan.
sakto lang. May kaalaman lang. Hindi kagalingan po sa totoo lang. Noraya Mama, thanks sa advice, Mami Park, always watching from Mindanao. Christina Plantita, Ma'am, paano po mag-apply sa Pag-ibig MP2 savings? Yan nga ba sinasabi ko? Hindi nga po ako makakapag-vlog ng ganyan. Pero meron pong mga video tutorials or mga discussion tungkol po dyan. Kayo po ay manood. I would advise, no? Ayan. Abogado Inartes, kailangan magaling tayong negosyante. 10K din ako nagsimula. 16 years ago, milyon na ngayon at nakapagtapos na din ng isang anak. Dami na ding pundar, kaya naniniwala ako kay J. Sir Romel. O, diba? Judith Ramos, Mami Park, sarap makinig sa mga share info mo. Basta po ako, kahit paano may benta. Pero pag walang pasok sa school, pahinga. Hindi din po uso sa akin yung late magsara. Kasi nga po, paglabas ng mga bata, wala. Pero lumalaban sa ngayon po. After 1 year, bawi ng puhunan and still growing. God bless po from your PWD viewer. O, maraming salamat po. Eleanor Rosero, hello Mami Park, always watching from China. Soon maghahandle na ako ng sari-sari store namin. God bless you. No? Mag-ano na ng mga ng mga kaalaman at mga diskarte para mas maging magaling. May Maano, thanks for the info, Mami Park. Glenn Altes, more bagod. Ano ba yan? More pagod po ba to? Or ano po? Beliana Santos, gandang gabi, Mami Park, love you po. Ingat po kayo palagi. Love you too. Love you 3, love you 4, love you everybody, everyone. Ricky Anuevo, thank for Mami Park sa palaging pag-shoutout. God bless. Ellen Pilar, Mami Park, always watching. God bless you po. Love you po. Romel, grabe madam, yan na nga ang naiisip ko. I-share yung video nyo para mas maunawaan nila. Salamat madam. I-share na yan. Ano pa wag nang magpatumpik-tumpik, i-share na yan. At kung ibabash nila ako, go ahead, punta sila sa channel ko. At dun kami magkaalaman. Ano? Okay. Sheila Villaruel, may MP2 ako, mag 5 years na sa September 2024, nasa 80K na. Nasa magkano kaya ang tubo nun? Depende po kasi yan sa magiging share of dividends by percentage na maaano ng Pag-ibig, no? Makakamit ng Pag-ibig. Kasi pagka kumita, maganda rin ang sharing. Yun ang kagandahan doon. Okay? So, Juanito San Mateo 5574. Good PM Mami Park. Thanks. God bless. Ingat. Ayan, lagi daw siyang natutuwa at nababasa yung kanilang mga at nababasa nyo. Yung iba daw kasing sari-sari store, hindi daw. Ayan. Eva Liza Caniedo, hello Mami Park, watching here from Bicol. Sari-sari store owner din po ako. Kahit nasa dulo ang tindahan ay laging lumalaban. Maagang nagbubukas at late nagsasarado. O, diba? Sipag at syaga lang talaga. And then is Marby Taraw, Mami Park, watching here in London. Lagi-lagi po akong nanonood ng vlog mo. God's will, magpatayo ng aking sari-sari store. Tapos meron pa po akong babasahin po sa inyo na comment. No? Eto, shout out kay Marga639. Ang sabi niya, hi ma'am, new subscriber po. Matagal na po akong nanonood ng mga video. Katulad nito, na-inspired na naman ako, kaya puro po ako plano sa buhay. Pero dito po ako nagka-interest sa mga video nyo, no? Parang puro plano na lang daw siya, hindi naman nagkakatotoo, ganon. Tanong ko lang po, itodo ko na this 2024, gusto ko mag-start na talaga. Okay lang po bang puho ng 20K? Start po sa plano kong sari-sari store. Sana mapansin nyo, salamat and more power. Ayan, doon po siya comment sa yung sa ngayon 100K na puhunan, wala nang nararating para maging wholesaler grocery. Okay, unahin na natin to, no? Si Ma'am Marga. Alam mo Ma'am Marga, ito ang pinaka-the best na advice ko sa iyo. Napakasarap talaga ang nai-inspire, na mo-motivate kapag ikaw ay papasok sa pagninegosyo. Kasi it means na you will do your best, no? Yung iyong fighting spirit ay nandoon, yung iyong faith. However, kahit naman din talaga puro plano ka lang at wala na mga pagtatry, hindi mo malalaman if you are going to be succeed or not. Pero kaya tayo may tinatawag na feasibility studies na lagi kong dinidiscuss, it is because para sa una pa lang, matansya na natin, no? Magkaroon na tayo ng palagay if yung susubukan nating hanap buhay ay may posibilidad man lang na kahit 70 to 80% ay magsasuccessful. Kaya po ginagawa ang feasibility studies kung saan po ay tinatalakay dyan natin at inuurirat natin kung saan ka magtatayo, ang location mo, makakalaban mo, existing kalaban, sinong mga negosyo pa ang nakatayo malapit sa iyo, sa paligid mo, gaano karami ang tao, ganyan, kino-consider natin yan, no? So, kaya po importante po yan. Kasi, yan po ang pinaka-key para mas magkaroon kayo ng desisyon na kung ipupush nyo ba or hindi muna.
Ganun po iyon. Kung sa tansya nyo po, mas parami ang population sa inyong area, kung saan yung target area nyo na magtitinda, edi mapagdedesisyonan nyo po yan. However, if just ever na talagang you are going to start na this year, ang 20,000 can do. Actually, hindi masakit. Mainam talaga sa pagsisimula ay gradually lang o dahan-dahan, paunti-unti. Tulad po ng ginawa ng Mami Park, hindi naman po ako nagpabuhos-buhos lang, no? Sa totoo lang po, yung aking unang palabas na puhunan, included na po dyan kasi yung mga natira ko sa dati kong tindahan, pati yung mga ginastos na shelves, pati yung unang kabuuan na inilabas kong puhunan, hindi po yun puro items lang. Yun po ay included ang mga iba ko pang mga naging kailangan, mga pinandang ko dito sa pag-upa, mga kung ano-ano pang miscellaneous. Kasi ganun po si Mami Park. Ini-include ko po talaga lahat. Pero pag tatanungin mo yung laman ng items sa aking panimula, wala pa yatang 20,000, 30,000 sa totoo lang po, no? Included pa doon ay ang yun lang sa dati ko. Kinuwenta ko po kasi siya at sinama ko siya sa startup capital. Kasi po, in-erase ko na yung, kumbaga ba kinlose ko na yung chapter nung dati kong store. At kung ano man ang natira doon at inilagay dito sa bagong store, yun po ay kinuwenta ko nang sa ganun ay yun ang aking maging startup. Kasama na yung mga miscellaneous na expenses ko na tulad nga ng renta, pagdadaw ng renta, ganyan. No? So, wala naman talagang required kung magkano ang gusto mo. Kasi kung ano naman ang kakayanan mo, di doon ka muna magsimula. Hindi nyo po ba alam na the more na mas maliit ang startup nyo, mas nasa safe side kayo? Hindi nyo po din ba alam na the more na lumalaki ang hanap buhay, mas the more na nasa nakakatakot na sitwasyon kayo? Bakit ko po nasabi? Kasi mas malaki po ang nagiging obligations and responsibilities. Lumalaki ang tindahan mo, dumadating sa punto na mas maraming opportunity nagbubukas. Tulad halimbawa ng marami nang nag-o-offer ng consignment sa iyo, ng mga ahente. So, syempre, obligation yan. No? Paano mo mapagtatagumpayan? Every time na babalik sila every 2 weeks, ay babayaran mo na ang iyong kinuha o ang kanilang ipinautang sa iyo. So, the more po na mas lumalaki ang negosyo, the more na mas malaki ang obligations. Katulad na lang din po, pagdating po sa pagko-comply when it comes to legal papers, legal documents ng iyong business, no, ang pagiging legal, ang atin pong pagtataxing. No? So, the more na lumalaki, the more na mas lumalaki rin ang responsibilidad. Ang magsimula po sa maliit ay napakaganda. Kasi po, nandun po kayo sa safe side. Kumbaga ba, ano man ang mangyari, kasi po, ano man ang mangyari, ay hindi ganoon kasakit sa sarili mo. Although, oo, pera yon maliwanag, no? Pero, mas mainam pa rin na sa maliit ka nagsimula. Kasi madali naman pong magdagdag madali namang maglabas pa, no? Kung sakali na tumataas ang demand. Kasi po, pwede naman natin, kung wala pang agad ilalabas, pwede namang hintayin ang proseso na mapalago mo muna, mapaikot, maparolling, no? Pwede naman na mangutang ka, kung alam mo, kaya na ng tindahan mo na bayaran ang responsibilities and obligations, wala pong problema doon. So, talagang sa totoo lang po, masarap ang nagsisimula sa maliit. Kasi, nahandoon ka sa safe side ng pagnenegosyo, no? Ika ngay, wag munang big, kasi big din ang pagbagsak mo kapag ka hindi mo na pagtagumpayan. Paano kung sa katulad niyo po, Ma'am Marga, no? Tulad natin kay Ma'am Marga, na sa sarili niya, puro siya plano, parang siguro medyo urong-sulong ng konti, tutuloy ba siya o hindi, yung in doubt, ganyan, ay dadating ka talaga dun sa punto na magiging fickle-minded ka, no? So, kaya, ang importante, hindi man stable talaga pa yung when it comes to decision making, but at least tinry mo and in a very small amount lang, no? Alam niyo po, kahit hindi 20k, kahit 10k lang, no? Basta mapaalam nyo lang sa inyong mga nasasakupan na kayo ay nag-i-start ng magtindahan, madali na pong magpalaki pag tumataas ang demand. Sa totoo lang po, ma-overwhelm kayo. Pero ang hindi nyo kakayanin, yung kapag malaki agad ang nilabas nyo, at hindi nyo makompensate ng benta ang kailangan nyo sa araw-araw, no? Kaya iyan ay pag-uusapan naman natin doon sa tanong ni Ma'am Jean, na kung 100k ba ay magkano ba ang dapat na maging benta a day, no? So iyan po ay munting paalala lang, Ma'am Marga, no? Wag padalos-dalos, no? Masarap na i-inspire talaga. Alam niyo, nagpapasalamat ako kasi na-inspire ko kayo. However, kaya po learnings ang lagi ko pong ibinabato sa inyo ng mga videos. It is because for you to have a decision more than 100 times. Na hindi lahat isasabihin ko sa inyo na inspire na napakaganda ng buong side
no? All sides of being a sari-sari store owner or having a sari-sari store business. Siyempre, lahat yan kailangan, pati yung mga dilema, pati yung ating mga sasabakin na mga struggles, dapat nadidiscuss din natin. Ano? Kaya kung mapapansin nyo din, hindi naman ako basta flex ng flex lang. Talagang mahaba, yaw-yaw talaga ang ginagawa ng Mommy Park. Mas gusto ko na yon kahit konti ang nanonood. At least, meron akong itatanim sa inyo. No, yun lang naman yung napaka-importante. So, I do hope, Ma'am Marga, ayan, nalinawan ka. Walang problema po sa gusto nyong mangyari. 20K is very enough, no? Okay lang na panimula yan. Tama-tama lang. However, wag pong kakalimutan yung learnings ko sa feasibility sa location. Panoorin mo po yung mga videos ng Mommy Park na about locations. Nang sa ganon, magkaroon ka po ng idea. Okay? Magkaroon ka ng observations, no? Kung ikaw, bilang isang mamimili, isang magiging suki ng isang sari-sari store, ano ba ang hinahanap mo sa isang sari-sari store? Ano ba ang gusto mo sa isang sari-sari store? At ikaw ba ay bibili sa isang sari-sari store? So, yan, mga dapat naiintindihan mo din, no? Kaya nga, put yourself in the shoe of others. Parang ganon. Okay, so balik tayo kay Ma'am kay Ma'am Jean, no, dun sa tanong niya. Kasi sa totoo lang, may mga ilan-ilan din na nagtanong na sa akin yan before. Actually, ang mas matanong ay magkano ang kailangang benta kapag umuutang sila or kapag umuupa ng pwesto. Okay, so ipagpalagay na natin na included pati ang pag-upa mo, no, sa 100K. No, sa totoo lang, kahit 50K lang ang startup mo, wala namang problema doon. As long as ang first priority mo ay ma-cover up ng iyong benta, ang iyong business expenses or operational expenses. So, paano Mommy Park ang sitwasyon? Ganito po, bread and butter pa namin siya. Or kaya naman Mommy Park ay dito namin kinukuha ang aming pangkain araw-araw, no? Yung ibang gastos naming personal ay sa husband ko na nanggagaling. O kaya naman ay Mommy Park, iniipon ko ang aking kinikita, no? Gusto kong mag-ipon, kaya gusto kong magtindahan. So, lahat tayo maraming dahilan why we are putting up our sari-sari store. Mas matindi dun sa mga naglilibang lang. Sana all. Sana all ka na lang. Lights please. Malabo ang mukha ng Mommy. Okay, ituturing po natin ngayon ang ating topic na pag-uusapan natin ang capital gain on your sales. So, meron po tayong tinatawag na capital gain tax. Iba po yun, ha? Hindi po natin pag-uusapan dito ang BIR. Ang pag-uusapan po natin dito ay yung nagigain mong revenue from your business, from your assets. So, ang ating negosyo ay assets natin yan. Okay? So, unang-una, ang talagang kinoconsider na muna natin dyan ay ang ating expenses. Kung ang expenses po natin ay may probable kwenta, o yung meron na tayong assume na kwenta, kailangan po ay dapat sa everyday sales natin nako-cover up siya. So let's say for example, first day mo, no, pero hindi mo alam kung magkano talaga ang magiging sales mo kasi nasa trial and error method ka, magi-start ka na. Paano mo ngayon malalaman dahil nga nagta-trial and error method ka? So dahil mas malalaman mo, mas may maa-assume ka pagdating sa iyong expenses, dun ka muna mag-focus. Let's say for example, 100K ang puhunan mo. Ang kaso, nagre-renta ka. Ang renta mo, 5,000. So, ilang percent ba ng 100,000 ang 5,000? Siyempre, sari-sari store tayo. We will never be sold out. Hindi mangyayaring maso-sold out tayo. May matitira at may matitira sa atin everyday at ang ating nabebenta ay pinaro-rolling natin. At ang tinubo nun ay dumadagdag sa ating capital. So, tingnan mo muna, Ma'am Jean, kung magkano ang iyong gastos. Ngayon, kung makukuha mo ang percentage niyan sa kabuuan ng iyong asset or ng iyong ininvest or ng iyong negosyo, halimbawa ay 100K nga, ay pag nalaman mo na, so halimbawa kinuwenta natin, paano po ba malalaman ang percentage sa kabuuan? So yung atin pong upa, kasama ang halimbawa ay tubig at kuryente, dahil yan muna ang ating magiging mga gastos. And then magkaroon tayo ng probable na miscellaneous. Halimbawa po, ang miscellaneous expenses nyo for a month is 7,000. Kasama na plastic, kasama na transport, kasama na gas, kasama na kuryente, tubig, upa. For example, 7,000. So, napakaganda pag di ka umuupa, no? So, 7,000 po, i-divide lamang po natin yan sa kung magkano yung ating capital. So, 100,000. Ang lalabas po ay 0.07, ita-times po natin sa 100 para maging whole number, which is 7%. Mataas po yan, sa totoo lang, 7%. Ngayon, pagdating po sa inyong kikitain, no? Sa inyong kikitain,
sa totoo lang, eto disclaimer ko sa akin lang talaga. Ako talaga guys, kapag ako po ay naghahanap buhay, ang una ko lang muna talagang iniintindi ay kung mako-cover up ang gastos ko. Kaya by that time na natansya ko na kung magkano ang aking expenses monthly na i-expect, no, for the beginning of my or for the startup of my business or nagta-trial and error method ako, pag naano ko na yan, pag nagkaroon na ako ng probability dyan, iwo-workout ko, saka ko na iwo-workout yung kikitain ko. Kasi ang laging kong inaano dito guys, sa negosyo, nagpapalaki muna ako, kaya hindi ako kumakabig. Kahit mag-net income ako, hindi ako basta kumakabig. Binabalikwas ko ulit. Kung ang sitwasyon nga natin guys, ay halimbawa, binigyan natin ng responsibilidad si store na sa personal natin, may kinukuha tayong certain amount sa kita ni store, nang sa ganun ay tayo naman ay kumabig. Wala pong problema doon. Desisyon nyo po yan, kasi negosyo nyo yan. Inyo yan, pera nyo yan. No? Sa akin lang talaga, mas mapakikinabangan mo kasi ang negosyo kung inaayos mo muna, ini-stable mo muna, pinalalaki mo muna, at naaral mo na, nakalagpas ka na sa trial and error method. No? Mas maganda yung ganun. Kasi mas malalasap mo talaga yung prutas ng iyong pinaghirapan. But, magkaroon tayo ng fixed scenario, no? So let's say for example nga ay may certain amount na kailangan kang kitain, na kailangan mo makuha kay store na i-gain niya, no? I-gain ang iyong capital na inilabas para ma-cover up ang gastos mo at may makuha ka kahit papaano. So, kung nasa 7% ng out of 100,000 ang kailangan mo sa gastos pa lang, at least sana 10% or 12% ng 100,000 maging sales mo sa trial and error method. Ang sitwasyon natin ngayon at nagsisimula ka, okay yan. Kasi magwo-workout naman yan some other days or some other months. Ganun po talaga sa negosyo, kaya nga nagta-trial and error method. Hindi mo makokontrol kasi ang sitwasyon na hindi mo pa nga alam kung sobrang tatangkilikin ka or tama lang or magiging kapantay mo lang ang kalaban mo kung merong existing kalaban ng bentahan. So, yun po ang ating iisipin. So, kung ang target mo at least 10% ng 100K, magkano po iyon ng 10%? So, kuhanin po natin. No? 100,000 times 10%, yan po ay 10,000. So, 10,000, meron kang 3,000 na matitira. Kasi 7,000 yung expenses mo. Meron kang 3,000 na matitira. Sa una lang yan. Sa una lang. So, ibig sabihin, dapat meron kang sales na probable na sales every day na around 3,700 to 4,000 pesos. No? So, saan nakuha ni Mami Park yung figure na yan? Kasi po, kung nasa 10% ang kailangan mong kabigin kay store, kasama ang expenses sa 10% at ang iyong pwedeng probable na makuha na amount, no, para sa iyo, para sa net income mo, dahil hindi ka pa naman makakapag profit margin, kasi nga halimbawa kung ang senaryo ay nagsisimula ka pa lang, no, sana nasusundan po yung ibig sabihin ng Mami Park. So syempre, doon tayo sa probability. So halimbawa nga 10%, no? Yung 10% po mababa iyon, sa totoo lang, mababa po iyon. Kasi po dapat po ang lagi nating target ay 10 pataas ang ating profit margin. At labas na po ang ating expenses doon. So, kaya kung tumapat na halimbawa, nag 1 month na kwentahan ka, ay ang lumabas na profit margin mo ay 13%, 15%, so ibig mo na yon. Okay? Pero lalabas lang ang magandang profit margin kung maganda rin ang bentahan at maganda ang presyo mo. Yung presyo mo na talagang kakabig ka ng kitang maganda. Okay? So, sana po naiintindihan. Ngayon, saan po ba nakuha ni Mami Park? Yung probable na 3,700 to 4,000 dapat a day ang iyong sales para sa 100,000 na iyong ikinapital. Okay? Again, ulitin ko, hindi mo agad makukuha yung ganyang sales. Eventually yan. Kaya i-workout mo. No? Yung iba, nakukuha na agad yan, within a week lang, within 2 weeks, within 1 month, okay lang yon. Kasi ang trial and error method, long period mo naman ay nasa at least 6 months to 1 year. So, okay lang yan. Mawa-workout mo yan. Ngayon, halimbawa, paano ko po nakuha yung figure na dapat ang iyong sales sa 100K na iyong capital ay dapat 3,700 or 4,000? Kukunin mo po yung 10% ni 10% ni 100K dahil sa 10% ka lang muna eh.
para lang ma-cover up mo yung gastos at saka yung makaamot ka ng konting net income. So, kung 100,000 plus yung 10% ng 100,000 is 110,000, di ba? 110,000. Ngayon, i-divide mo po iyan sa 30 days. Kasi 30 days kang magtitinda. So, lalabas po yung figure na 3,666. So, syempre, probable na natin yan, 3,700. At syempre, mas maganda, ang goal natin ay pataas. So, at least 3,700 to 4,000 pataas ang iyong sales every day. So again, uulitin ko po, hindi nyo po yan agad makukuha kung nagsisimula pa lamang kayong mag-negosyo. Kasi dadaan nga po kayo sa trial and error method, titingnan nyo pa ang sitwasyon sa paligid, gagawa kayo ng diskarte kung paano nyo mapapataas ang sales. So hindi man yan makuha in first week, in second week, but at least in third and in first month and hanggang 6 months. Makuha nyo yan. Kasi kung hindi nyo yan makukuha, dahil 10% lang ang ating pinrabable dyan, mag-isip-isip na po kayo. Hindi kumikita ng maganda ang tindahan. Halos nagbe-break even lang, nagpapagod. Okay? Pero kung sa tingin nyo naman ay iyan ay parang karagdagang investment nyo lang at kahit medyo mabagal, okay lang naman. No? So para mas mapabilis, wag nyo kuhanan muna. Parolling nyo para mas lumaki ang inyong capital. At nang sa ganon, makabenta kayo ng marami. So tataas ang inyong capital gain in your sales. Okay? So, naintindihan po ba ang ibig sabihin ng Mommy Park? I need po ba na i-review? Nagpa-probable po tayo dito. Kasi hindi naman po talaga natin malalaman agad kung magkano ang kailangan natin unless sa expenses pa muna. Kasi po, ang makasasagot niyan kung magtatagumpay tayo, isang ating sales. Dahil na kung ang senaryo ay trial and error method pa tayo, kasi simula pa lang natin. So, hindi pa natin mape-predict. Pero po, pwede tayong mag-goal kung dapat magkano ang ating magiging sales or magiging kabig kung may probability na tayo sa first priority natin na obligation, which is our expenses. So, sana nagets po, no? Sana po naintindihan, okay? So, magbibigay pa ba ako ng scenario? I don't think so, hindi na. I know na naigagets nyo na yan, ano? And thank you sa inyong lahat at sana po ay may natutunan kayo for today's video. And this is Mommy Park and this is Team Park Fighting. Bye!